our vlog. So for today's video guys is magku-cruise kami guys. And then nag-book kami niyan guys sa hotel namin at sila na yung nag-book para sa and ang gagawin lang namin dyan guys is kukunin lang namin yung ticket namin doon sa may namin na binook namin guys. And then alam nyo guys, mawi-witnesses natin dito sa Han River is meron silang dance performance dun sa cruise. And then mawi-witnesses din natin yung Sunward Wheel, Dragon Bridge, etc. So marami tayong bridge na dadaanan dyan guys. So ito na nga yan guys, is kukunin namin yung ticket namin dito sa 7 Stars. Ayan guys, papunta na kami sa aming boat niyan. So kunin lang namin yung aming ticket and then papunta na. Actually guys, so excited na kami niyan kasi ayan yung boat na first time namin sa Vietnam na malaki. So iikutin niya buong Danang. So sa ang tawag dyan sa river na yan, Han River. Ayan, and papunta na kami niyan sa aming boat. So marami siya. So iba-iba lang talaga yung pagbibilhan mo na ticket sites. So sa amin sa 7 Star, pero pare-pareho lang din yan sila ng company. Pero iisa lang din yan na bangka kung saan ka pwedeng sumakay ng boat. Actually guys, meron din yan silang buffet. Pero pinili namin hindi na yung buffet kasi nga hindi naman siya talaga pag buffet kasi hindi naman talaga totally masarap yung food. So nag-decide lang kami guys mag-tour tonight. Plano namin pumunta sa night market kasi malapit lang din ang night market dyan guys. And then doon na lang kami kakain. Ayan, pumesto lang kami sa likod kasi sabi nila maganda raw ang view sa likod. Pero anyway, front or likod, maganda naman talaga ang view. Dito nga sa Danang guys is and Vietnam is more on talaga silang mga lanterns, marami silang mga pailaw-ilaw, ganon. And then nakakatuwa lang. And then ito nga guys, may pa-freebie spec. And then there's really nice food there. Really nice. On YouTube where they holler. Watermelon. actually guys, okay naman, organized sila. Ang problema, communication talaga. Kasi pag kinuha yung ticket namin ang galing sa hotel, and then sila yung nag-book ng ticket namin. So ginaid naman kami kasi magagaling talaga sila mag-English. Pagdating mo dito, kukunin mo yung ticket mo kasi nga nakabook naman na. Ang problema, yung communication kasi yung English nila hindi talaga totally ganong kagaling. So magtatanong ka pa talaga. Pero meron kasi silang counter dito kung saan pupunta. Kung saan kayo nag-book ng ticket nyo. Like kami, nag-book kami ng ticket namin sa hotel. Sinasabi nila na ganito ang puntahan yung address at saka sa counter 2 like that sa 7 Star. So yung 7 Star, siya yung nagpo-provide ng boat namin dito. So si 7 Star, ang problema, hindi niya sasabihin sa'yo kung saan kang bay. Pero ang advice ko dito is kung makikita yung 7 Star, yung queue, yung linya, doon kayo sa 7 Star na linya. Doon lang kayo. Yun. Namin. Pero actually, organized naman. Dito guys, ini-explain ko nga kung ano meron dito, kung paano sila mag-organize. Kasi before kami umakit ng cruise ship guys at nakuha namin yung ticket, hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi hindi sila nagsasabi na, pumila lang kayo doon, dito sa may lane ng 7 Stars or dito sa may Wala, kasi walang mag-guide sa'yo kundi, syempre, hindi ka naman marunong mag-Vietnamese, hindi rin sila marunong mag-English. So, napunta kami sa other side, kung saan, sumunod lang kami sa mga tao. Pagkasundan namin sa tao, hindi ko naman na alam na by bay pala yung pagpila mo. So, sumakay kami dun sa may 7 Star. At wala kaming idea kung anong oras ang alis ng barko ng cruise. Kasi, ita-timing mo siya sa Dragonfire. Kasi si Dragonfire mag-start siya ng 8 o'clock. So, ita-timing mo siya. So, wala kaming idea kung papaano sumakay dito sa cruise. And then, meron pala dito na sasakay kayong lahat. And then, lahat ng cruise, iikot sila at mag-i-stay doon sa harapan ng Dragon Bridge at manunood ng Dragonfire. Kasi si Dragon guys, umubuga siya ng apoy. So, lahat pala, in the end, itong cruise namin is, lahat pala is babalik
And then, doon kami sa harapan ng Dragon Bridge. At doon na namin mawiwitness and within 10 minutes lang yun guys, yung pagbuga ng apoy ng dragon. Kasi gama. Mama, see, wait. Ayun na guys, waiting na kami dyan guys para yung dragon is magbuga ng apoy. Pero ang ganda ng bridge na yan guys, grabe. Ang laki niya, nag-ibang-iba rin ang kulay. So lahat dyan, excited na, waiting. Actually, apoy na siya guys. Ayan na, umapoy na talaga siya. Alam mo guys, hindi namin ayaw namin na ma-miss namin yung moment na yun. Kasi saglit lang talaga yun eh. 5 to 10 minutes lang yata yan siya talaga totally. And then ayan na siya. Namubuga-buga na. Actually, lahat ng tao nagpuntahan dyan sa harapan. Natatakot ako baka lumubog, tumagilid. Alam mo yung ganun, paranoid ako sa pagdating talaga sa boat. Paranoid talaga ako. Ewan ko ba guys, hindi pa naman ako naka-experience na lumubog ang barko or anything bangka. Ewan ko ba, basta pag once na nag-move ang barko na tumatagilid na ganyan, mapaparanoid talaga ako. Watch nyo yan guys, meron akong video niyan. Kasi nung pumunta kami sa Hoi An, nung nagbangka kami. Kasi yung asawa ko, move na move. Ang bibigat, syempre, ang bibigat ng mga biyanan ko, ang bigat ng asawa ko. Alam mo yung bangka tumatagilid, tapos nagsisimula na ako magparanoid, magpanic. Meron akong video yan guys, abang-abangan nyo lang, i-upload ko yan. Panoorin nyo lang talaga. Nako, kung paano akong paranoid talaga. Yan nga guys, tapos na aming cruise tour. So, nagutom na kaming lahat. It's about time to dinner na. And then, malapit lang naman itong guys, itong night market dito sa cruise tour namin. So, dumiretso na kami dito guys. Buti may naabutan pa kami kasi nga, 9 o'clock na kami pumunta dyan at nagsasara talaga sila 9 to 10, ganyan. So, may naabutan pa kaming food. And then, ayan, namimili na kami dyan guys, namimili. Actually guys, may 200 pesos ka lang dyan makakain at mabubusog ka na sa pagkain nila at healthy pa. Yan guys, ang pinili ko guys is noodles yan na may labong. Bamboo, something like, English. Ayan guys, tinatry ko. Okay naman siya guys, masarap. Healthy naman siya. And then, ang pinili nila Wayne, tsaka yung father-in-law ko, is yung nilalagay sa rice pepper, vegetable, noodles, tapos chicken, tapos nirarap mo yan. Ang sarap guys. Sabi ko nga sa inyo guys, kung may 200 pesos kayo, mabubusog kayo dito sa night market. So hanggang dito na lang ang ating video guys. So kung nagustuhan nyo ang aming video guys, subscribe and like sa aming video and share na rin guys para makapanood ang iba sa ating mga videos. And subscribe, don't forget to subscribe guys para sa aming mga update na video. Hanggang dito na lang and enjoy watching. Bye!